Hi Suke, tara, kwentuhan tayo. Last time nga, kinwento ko kung paano nagsimula yung isdaan sa gilid ng highway. Ngayon nga, ipapakita ko naman ang number one struggle sa ganitong negosyo. Yun nga, at dahil sa ubos man o hindi, may bagyo man o wala, obligado pa rin tayong kumuha ng bagong paninda. Higit 2 oras nga yung biyahe papuntang Jensen Fishport. Salit nga ng sasakyan na to at sa dami ng dala, hindi talaga may iiwasan yung aberya. Maalis nga yun sila ng alas 3 ng umaga at kailangan makauwi bago mag alas 12 ng tanghali. Dito nga ay alas 3 na ng hapon, may 1 oras pang tatahakin bago makauwi. Inabot nga ng 2 oras bago naayos yung sasakyan. Kailangan pa kasi nilang iakyat baba ang lahat ng mga karga at maghanap ng malapit na siya para ipaayos ito. Nasisira nga yung sasakyan, halos lahat ng kita natin sa isang araw ay doon lang napupunta. Kaya nagsikap na lang din talaga tayong makabili ng bagong sasakyan. Dito nga ay pumipili na sila ng magandang unit. Ang dami nga namin kinonsider at pinuntahan, nakapitong shop din yata kami. And after 2 days nga, eto ay nakahanap na sila ng gusto nilang sasakyan. Sa ganitong negosyo nga, kung gusto mong makadami at mura ng paninda, ay kailangan mo din talaga mag-invest para dito. Nakakatipid nga sana tayo ng gasolina doon sa maliit na sasakyan. Kaso nga lang ay bumibigay din sa maintenance. Eto nga ay nagsimula na tayong gamitin yung bagong unit. Araw-araw na nga yung biyahe natin, Monday to Sunday. Binuksan na kasi natin ulit yung pwesto natin sa public market mga suki. Yung presyo natin sa highway at sa public market ay iisa lang po. Pwede pong wholesale, pwede pong retail. Meron din po tayong special price per box. Para naman po yun sa mga gusto magnegosyo at gusto ding magpa-wholesale. Di bali na yung kukonti yung tubo natin. Bahala ginagmay, basta kanunay. See you mga suki, hanggang sa susunod.